Magugulat ka kapatid dahil ang Christmas story ay nagsimula sa biblical prophecy. Pag-aaralan po natin sa video pong ito na kung saan nagmula po ito. Doon pala sa Genesis, pangalawa sa Isaiah at kung ano ang dapat nating gawin bilang isang Christian at ano ang dapat nating paniwalaan pagdating po sa Christmas. Dahil sa Christmas story, lagi natin papakinggan na ito ay galing sa Bethlehem, nasa sabsaban, sa mga shepherds, sa mga wise men. Ang Christmas story ay nagsimula sa propesiya ng Diyos na binalak ng Diyos bago pa man tayo ipanganak at bago pa magkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Kung gusto natin maintindihan ang tunay na meaning ng Pasko, kailangan natin bumalik sa simula kung saan nagsimula ang plano ng Diyos. Number 1, the first Christmas prophecy. Ito ang unang propesiya mga kapatid na natala dito rin sa unang aklat ng Biblia. Ang unang Christmas prophecy ay nangyari sa gitna ng kasalanan. Sa Genesis 3:15, matapos magkasala sina Adan at Eva at nagkaroon ng separation between God and man, nag-declare agad ang Diyos ng promise. The seed of the woman will crush the serpent's head. This is called the very first gospel and the very first prophecy. Kapatid, pakinggan mo maigi ito. Kasi dito natin makikita ang puso ng Diyos. Kahit na ang tao ay nahulog sa pagkakasala at pagkakamali. Kahit na ang serpent ay tinukso ang tao, ito ang puso ng Panginoon. Nagbigay agad siya ng propesiya. Nagbigay agad siya ng pangako after na magkasala ang tao. So the Christmas story is not about decorations or traditions. It is God's rescue plan from the very beginning. Sa gitna ng failure, nagbigay ang Panginoon ng pag-asa. At ang pag-asang iyon ay ang Panginoong Jesucristo. Dito mapapansin nyo, nagkasala ang tao. Pero yung rescue ng Panginoon doon sa pagka-commit ng tao sa pagkakasala ay yung prophecy about sa kapanganakan ng Panginoon. As a Christian, kailangan mo manawaan kapatid. Bakit nga ba merong Diyos na katawang tao at siya ay merong kapanganakan na sineselebrate ng mundo sa December 25? Alam po natin na hindi yan yung eksaktong date at panahon ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Pero hindi natin matatanggal na si Jesus ay nagkatawang tao para sa katubusan natin. At yan yung pangako ng Diyos sa mga tao nung to ay nagkasala. Gumawa pa rin siya ng kaparaanan para tubusin ang mga tao sa tiyak na kapahamakan. Pangalawa, ito po ay nagmula sa Isaiah. The Messiah foretold. Hundreds of years later, mas naging malinaw ang propesiya. Pinakita ng Panginoon through Prophet Isaiah kung sino ang darating na Messiah. Isaiah chapter 7 verse 14. A virgin shall conceive and give birth to a son, and his name will be Emmanuel. Imagine this, hindi to ordinaryong baby. Siya po ay Diyos na inilagay po sa anyo ng bata, sa anyo ng tao. At ang himala po dito, imposibleng bagay, siya po ay pagbubuntis na isang berhen. Alam natin mga kapatid, na kailangan namang may contact ng lalaki at babae para makabuo ng bata. Pero sa pagkakataon ito, pure virgin po ang magdadala sa tagapagligtas. Kasi nga po, ito ay kapangyarihan ng Panginoon. Parang ganito po yan, imposibleng bagay na tayo po ay makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil ipapanganak ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao siya sa pamamagitan ng isang berheng babae. Magiging story po talaga ito. Magiging testimony ito na merong naganap na ganito at wala nang magaganap pa pagkatapos po ng birth ni Jesus. Kaya nga tinawag na Emmanuel, God with us. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang bumaba sa lupa. Na mas malinaw pa sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given. At ang mga title niya ay Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isipin po natin, isang baby, pero tatawaging Mighty God. Isang child, pero siya ang everlasting. Kaya ang Christmas story is not an accident. Hindi siya cultural invention. Hindi siya gawa-gawa ng tao. It is the fulfillment of Asian prophecy. Ang Christmas event ay katunayan na ito ang katubusan ng Diyos sa mga tao sa tiyak na kapahamakan. Pangatlo po, should Christians celebrate Christmas? Ngayon, common na ang question na yan, kailangan ba talaga mag-celebrate ng Christmas ng December 25? Una sa lahat, the Bible does not mention the exact date of Jesus' birth. Pero ito ang point. We celebrate not because of the date, but because of the event.
kung ang December 25 ay araw para ipaalala sa atin na tinupad ng Diyos ang kanyang promise, dumating ang tagapagligtas, at ang katubusan ay naisakatuparan, then, yes, pwede at may saysay ang ating celebration. Hindi natin sineselebrate ang Halloween, but we proclaim, we celebrate, we are joyful, we are thankful, we are forsaken because Jesus willingly gave His life to us, to redeem us. Ang issue na unawaan mo ba kung bakit nagkatawa ang tao ang Panginoong Jesucristo at kailangan pa niyang ilagay ng 9 months doon po sa sinupupunan ng tao? Kasi Jesus came to this earth not for holiday. Jesus came to this earth for our salvation. Kapatid, huwag po tayong mag-focus sa Christmas event na kung saan maraming decorations, maraming Christmas trees, Christmas lights, gift giving. Mag-focus po tayo sa Christmas message. Dahil hindi ito tungkol sa gifts, lights, parties, or traditions. Hindi ito tungkol sa shopping, bonus, o handaan. Ang Christmas ay tungkol sa puso ng Diyos, ang pag-ibig niya at ang desire niya na tayo po ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Kaya ang message ng Christmas is salvation. Kung totoong naniniwala ka sa ginawa ng Panginoon, ito yung time para tayo po ay magsisi. Kasi dumating si Jesus para iligtas tayo sa kasalanan. Pangalawa, manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. Sabihin po natin to sa mga pamilya natin, yamang holiday season at nagkakasama-sama, huwag kang malungkot. Ito yung part mo para ihayag ang gospel. Ihayag si Jesus, ihayag ang ginawa po niya. Paano siya nagkatawang tao, paano siya nabuhay dito sa mundo, paano siya namatay sa krus at paano siya muling nabuhay at babalik sa pangalawang pagparito niya sa mundo. Kailangan mo maunawaan ang regalo ng Diyos. Ang Christmas story is about gift of God, the eternal life. The Christmas story did not start in Bethlehem. It started in the heart of God who loves us. Kaya habang nagse-celebrate tayo ng Pasko, let's remember, ito ang tungkol sa araw ng kaligtasan. Hindi ito tungkol sa event. Ito ay tungkol sa pagkatubos. At ang pinaka-best response natin kapag Christmas, nagsisi, manampalataya, at ibahagi natin ang Panginoong Jesucristo. Yun lang kapatid, I pray na meron kang natutunan. At kung anong dapat natin gawin sa araw ng Pasko, yamang sa buong Pilipinas, ito ay holiday season. It is not about the season we celebrate. It is about God's heart for our salvation. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part po ng video po ito. Maraming kinawang natutunan. Kung may tanong ka, let me know in the comment section. Salamat po kung kayo po ay magiging part ng ating pag-evangelize dito po sa online, pero din po sa physical. Tayo po ay nagpapamigay ng mga Bible kasi meron pong kabalikat ang mga follower na tulad nyo po na magkiklik po ng subscription monthly. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga generosity pagdating sa GCash para po ma-expand natin ang message ng Panginoon. God bless mga kapatid. Ang Pastor Gabueno. I-upload po tayo ng mga doctrinal, prophecies, dahil patuloy po ang inyong pagsuporta at walang tigil po na pagpipray po sa ministry po ito. Salamat po. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. God bless po.